Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Grabe na talaga itong mga DDS mga kababayan. Nababaliw na ata itong mga ito. Sobra ng desperado. Grabe sila sa pagkakalat ng fake news mga kababayan. Katulad na ito, post po ito ng isang DD list mga kababayan. Yan po, hindi ko nababasahin yung pangalan. Nababasa nyo naman Sabi niya rito, Davao City pa lang ito. Iyak na kayo mga bangag, adik at magnanakaw. Nag-post siya ng picture, daming tao. Ang daming tao. Tapos, nasa stage, may solid DDS supporters. So, ito yung post na itong JR Javier. Na wala na nabubuang na. So inedit niya yung picture at gumawa ng ganitong klaseng imahe. Hindi ko alam kung ano ang purpose niya. Siguro para palakasin yung loob niya. Na ganyan sila karami. Kahit saan nga magpunta sila Mike Defensor, ilang piraso lang yung dumadating Kahit ilang beses na nagaya si Chavit Singson, gumagastos na. Talagang pinopondohan yung mga rally pero iilan lang ang dumadalo. So wala na nag-iimbento na. Nami-make news na. Bangag ata to. Ito yung totoong bangag. Sasabihin nyo si PBBM ang bangag. Ikaw ang bangag. Yan nag-post na yan. Yan yung yung kathang isip niya. Tingnan nyo, dami. Sabi, ito. Nag-comment siya, may comment. 5 tao lang ang ayaw sa Duterte dito sa Davao City dahil mga bangag sila. O 5 tao lang daw yung ayaw sa mga Duterte dun sa Davao. Ang dami kong subscribers dito na taga Davao Sinasabi nila, kahit taga Davao sila, hindi sila sumusuporta sa mga Duterte. O 5 lang daw. O tapos ito pa. Uulitin namin ng ganitong karaming pagtitipon sa susunod na mga araw. Wala. Hindi, sino kaya itong JR Javier na to? Nagpa-check up ka na ba, Brad? Pa-check up ka na siguro? Wala na, malala na ito. Sabi niya, Sara Duterte ang sigaw ng mga Pilipino. Ito. May mga nag-comment dito. Dito kay JR Javier. Ito, basahin natin yung comment. Kasi sabi niya, 5 tao lang daw ang ayaw sa mga Duterte niya sa Davao City. Sabi tuloy ng ating kababayan. Pero yung sintomas, sabi niya kasi dito, iyak na kayo mga bangag, adik at magnanakaw. Sabi tuloy sa kanya dito, pero yung sintomas ng pagkabangag, nasa inyo. Kayo yung mga bangag. Ito pa, JR Javier, mga DDS, mga bangag, ha. Edited lahat, gagawin nila para lang pabagsakin ng BBM, pero nga sila. Ayan. JR Javier, sana isinama mo sila kahapon sa rally. Ang dami nyo pala. Ikaw ang dapat nagsalita at namuno sa kanila. Baka mapababa mo si BBM. Ikaw na ang bida. Huwag kayong maniniwala o magpapauto sa demonyo. Tama. 5 lang ang Duterte dyan. Lahat yan BBM. So sinupalpal nila itong DDS na ito. Ibang klase alam niyo mga kababayan, ito yung yung mga Facebook page na gusto lang ng sila'y mapansin. So gusto nila kasi yung nila, yung kanilang Facebook page, kapag marami nagko-comment, marami ang nagla-like, nag-react, dumadami yung anong tawag doon? Yung kanilang engagement. Kasi pag mataas ang engagement, syempre, maganda ang performance ng Facebook page. Kaya itong sigurado, itong JR Javier na to, gusto lang ng engagement. Gusto lang mapansin yung kanyang Facebook page. Kaya kahit fake news, biruin nyo, tingnan nyo, ang dami nag-react, 20,000. Ang dami nag-comment, ang dami rin nag-share. Kasi yung mga DDS, mga nabubudol niya yung mga DDS. At syempre, yung mga loyalista naman at mga pro-government, nagre-react naman. Dinidebunk yung kanyang post.
Ngayon, siya yung nakikinabang. So kahit peke, kahit fake news, kahit misleading, nagpo-post itong mga DDS na ito. Ayan mga kababayan. Meron pa to eh. Ito mga kababayan, meron pa yan. Ito pa, meron pa siya pinost. Kahapon naman ito. Davao City pa lang ito. So, ayan, ang dami raw mga DDS. Yan. Tanga rin to eh. Tanga rin to nga isa na to eh. Hindi pa niya pinuno. Ba't may oval pa rito? Ba't hindi niya pa pinuno talaga para masabi marami? So, eto yung mga talagang papansin mga kababayan. Pampataas engagement. Kahit fake news na, yung kanilang ipinopost. Marami na namang galit nito ng mga bangag, adik at magnanakaw. So, pinoprovoke niya eh. Yung mga tao, yung mga loyalista na mag-react para magkaroon siya ng engagement sa kanyang Facebook page. Ito yung mga style ng mga DDS. Nagtagumpay naman siya. Biruin nyo, 17,000 reactions na halos lahat naman natatawa lang. 5,100 comments, 236 shares. So, tagumpay siya. Tagumpay siya sa pagkakalat ng fake news. At tagumpay siya at nakakuha siya ng engagement dito sa kanyang Facebook page. Ito, basahin natin yung yung comment dito sa sinabi niya nga marami na namang magagalit na ito na mga bangag, adik at magnanakaw. Ano yung mga comment sa kanya? Sino ba ang solid magnanakaw? Di ba ang mga Duterte? Talagang pinapatulan eh. Kaya ito, tagumpay itong J.R. Javier na to sa engagement. Tuwan-tuwa naman siya kasi pinapatulan siya. DDS, kumakapit sa mga maling impormasyon. Kawawa, di pa natuto. Natutuwa nga kami kasi ginagawa yung tanga mga sarili ninyo. Tama nga si Atty. Panelo, ang DDS, kung hindi tanga, bobo, or uto-uto. J.R. Javier, edit pa more. Madali gayain yan kung gusto mo mag-edit ako na nagsasama mo si Inday Sayad. Edited yung mga pictures na ipinopost niya itong J.R. Javier na ang layunin mga kababayan ay magkaroon siya ng engagement. Ayun lang po yun. Kahit fake news, kahit kalokohan yung mga pinopost niya, gusto niya lang magkaroon ng engagement. Kaya kayo mga DDS, huwag kayong magpauto. Ang tatanga ninyo. Ang bobobos ninyo. Ayan po. Gumagawa lang talaga siya para pasakayin yung mga DDS, maniwala yung mga DDS, mag-comment, mag-like. Pagkatapos nun, syempre, marami siyang engagement. Di ba? Parang ito lang yan eh. Ito. Tingnan nyo to. Ito si Ka Eric. Ito yung dating NPA daw na nagbalik loob sa gobyerno. Pero nung bumalik sa gobyerno, walang ginawa kundi banata ng gobyerno. So, sana hindi ka na lang bumalik. Sana doon ka na lang sa bundok, namundo ka na lang. Ang ngayon, ang nangyari, puro kalaban sa gobyerno pinagagawa nito. Puro paninira sa gobyerno. At ito yung picture niya nung nag-rally sila sa EDSA. Yung kanilang one time, big time. Tuwan-tuwa eh. Ngiting tagumpay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ngiting tagumpay to kahit konti lang sila? Konti lang sila mga kababayan eh. Hindi naman sila marami. Halos, wala, ilang piraso lang sila. Social distancing pa nga eh. Physical distancing yung mga motor eh. Pero bakit tuwan-tuwa siya? Siyempre, paldo eh. Paldo mga kababayan. Organizer tong na to eh. Kupal na to eh. Sila yung nag-organize ng rally. Meron malamang silang nag-pipinance dyan. At nag-rally sila. Siyempre, kanina ibibigay yung budget doon sa organizer. Tapos, siyempre, yung mga attend, panggasolina nyo, huwag na kayo, tama na yan Kasi meron naman tayong lugaw doon kay Chabit. Pumila kayo doon sa bus ni Chabit. May lugaw doon. So, ngiting paldo na itong si Eric Cedis. Sabi nga dito, si Ka Eric, walang iiyak nagsasabing NPA. Si Ka Eric, grabe ang energy ni Ka Eric, saludo ako. Grabe raw yung energy. Paano hindi maging grabe energy niyan? Yung lakas ng kickback niyan. Ang laki ng kinita siguro nito nung nag-rally sila. Di ba? Kasi tuwa-tuwa siya eh. Wala namang umatid. Kukunti lang. Ilang piraso lang. Di ba?
Ito mamaya paparinig ko sa inyo si Mike Defensor. At doon sa speech niya, talagang aminado siya na wala talaga. Kukunti lang sila. At walang sumusuporta sa kanila. Ha? Si Eric lang ang masaya kasi paldo. Ha? Siyempre, hindi naman niya ibibigay lahat dun sa ano yan eh. Dun sa mga attendees eh. Siyempre, may katkong yan nga. Longest na yan. Kaya nga, paldong-paldo yung ano, tsura oh, ngiti-ngiti oh. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Mike Defensor. Pakinggan ninyo. Doon sa salita niya, mahalata natin na talagang malungkot siya. Malungkot siya. Pati yung mga umaatin doon, mga malulungkot. Dahil kukunti lang sila. Kukunti lang sila. Ito, nagsalita siya. Pakinggan ninyo mga kababayan kung ano sasabihin nito. Talagang talagang wala talaga silang suporta sa taong bayan. Kaya ano lang to mga sasayang lang talaga ng oras to mga to eh. Ito pakinggan natin si Defensor. Kita natin sa ating bansa, kaya tayo ay magkakasama ngayong hapon. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Huwag tayong manghina. Huwag tayong manghina. Kasi nga, konti sila. Diba? Konti sila eh. Ramdam niya na wala silang suporta. Nanghihina na yung nanghihina yung mga DDS supporter. Konti lang sila, kaya sabi niya, huwag tayo manghina, hindi pa tapos ang laban. Kasi nakita niya siguro, wala, konti natin. One time, big time, tapos ilang piraso lang tayo. So siguro, nakita niya yung mga tao malungkot dahil walang suporta eh. Kaya sabi niya, huwag tayo manghina, hindi pa tapos ang laban. Huwag tayong tumigil at ituloy-tuloy ang ating pagkilos hanggang mag-resign ang puno ng korupsyon sa ating bansa, sa ating Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos! Ayan. Paano nyo mapag-re-decide ang Pangulo? Ilang piraso lang kayo? Wala pa nga ata kayong 300 eh. 200 eh. Paano kayo makakapanawagan ng Marcos resign? Kung ilang piraso lang kayo, wag daw sila titigil. Wag daw sila manghihina. Walang iya. Paano mo mapapatalsik ang Pangulo kung ilang piraso lang kayo? Niloloko lang kayo ni Mike Defensor eh. Yung mga nandyan, yung umaten dyan, sa totoo lang, niloloko lang kayo ni Mike Defensor eh. Wala. Kalokohan yung pinagagawa niya ni Mike Defensor. Huwag kayo maniwala dyan. Ginagamit lang kayo niyan kasi tatakbo yan sa 2028. Tanggap niya mismo. Tanggap niya mismo na wala talaga. Mahina sila. Mahina ang suporta sa mga Duterte. Kaya sabi niya, di ba sabi niya mismo, huwag kayo manghihina. Tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggat hindi bumababa si Pangulong Bongbong Marcos. Paano bababa yun? Ilang piraso lang kayo. Wala naman kayo suporte sa taong bayan. So pinaglolo ko lang kayo nito ni Mike Defensor mga kababayan. Para sila netong mga nag-post na to. Pampalakas loob lang yung mga yan. Kahit fake news, fake pictures, edited pictures, ginagamit na kayo mga DDS, lalong-lalo na tong Facebook page na ito para sa kanyang engagement. Engagement lang habol na ito. Kaya kayo, kung nagpapaloko kayo dito, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kami, hindi kami yung papaloko dito. Ayan, kalokohan. Kaya tuwan-tuwa si Eric Celis eh. Ngiting tagumpay. Paldo na naman ang organizer ng rally. Tapos ito pa. Bilang pagtatapos, kilala nyo ba to? Ito si Cathy Binag. Ayan may lumalabas na. Cathy Binag for Senator 2028. Tatakbo ba to? Tatakbo ka ba? Cathy Binag. Anong gagawin mo? Maghahanap ka lang ng tatargetin mo dyan sa gobyerno. Sabi dito kaya nag-iingay si Mama Mary. Sabi dito ating mga kababayan, natatawa ako. Aga naman yan. Akala ko Cathy Buni. Na naginip ng gising.
Kasi iba talaga to eh. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga DDS na nag-iingay ngayon, kasama to doon sa nag-file ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasama sila si Topacio. Si Topacio nga meron ng merong chant eh. Ano ba yung chant ni Topacio? Nakalimutan ko eh. Pero meron na siyang chant para siguro sa 2028. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Hindi naman go 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 Topacio. Nakalimutan ko pero ganun yan, ganun. Sounds like ganun. So, eto mga maiingay ngayon, ito po yung tatakbo sa 2028. Si Defensor, si Topacio, pati ba naman ito si Cathy Binag? Ano ba ang nagawa nito? Ano ba magiging na ito doon? Magiging mistress? Anong gagawin niya dyan kapag tumakbo siyang bilang senator? Nako. Kaya mga kababayan, huwag po kayo basta-basta maniniwala sa maiingay. Kunwari lang yan sila na para sa bayan, para sa Pilipino. Pero meron po mga sariling mga sariling interest. For senator ang putik. Nako po, Diyos ko. Palala na ng palala ang Pilipinas. Kaya halos lahat mga kababayan, maingay dahil may sariling interes. Ito may sariling interes. Nagkakalat ng mga litrato na edited para magkaroon ng engagement at para palakasin ang loob ng mga DDS na tanga-tanga na maniniwala dito sa mga pinopost niya. Tapos, ito naman si Mike Defensor. Pinapalakas pa ang loob ng mga DDS. Huwag daw manghina. Kasi nga, nakapansin niya wala talagang support. Ilan lang piraso lang sila, nilangaw. Hindi nga lang daw nilangaw, binangaw pa yung kanilang rally. At eto naman, tuwan-tuwa kahit konti sila. Bakit paldong-paldo ang organizer ng rally? Eto si Eric Celis. Ang tibay nito mga kababayan, kahit 10 piraso lang sila, nagme-megaphone sa EDSA yan. With effort pa yan, todo effort. Magtotodo effort ba yan kung walang ganyan? Siyempre, di ba? Kahit pa paano, may budget yan. Hindi naman, kalokohan naman yun na pupunta ka sa sariling sikap mo, tapos wala kang budget. Kalokohan po yun. Meron yan. Meron yan. Tapos may lugaw pa ni Chabit. Masarap daw lugaw ni Chabit eh. So ayan mga kababayan, yung mga kalokohan ng mga DDS. Mga sila naglolokohan. Sila naglalabas sa mga post, pampalakas loob. Pero sa totoo lang, alam naman nila sa sarili nila na wala silang suporta na manggagaling sa taong bayan. Tapos ito, tatakbo pa. Naku po, maawa naman kayo sa bansa natin. Wala nang pag-asa ang bansa natin kapag ganyan. Nananaginip ng gising. Ayan nananaginip ng gising. Ayan po ang pinaggagawa ng mga DDS. Alright, so yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless po.